Isang umaga, mag-aalas 7:40, kabababa lamang ng jeep ng 26 anyos na binatang si Leo. Papasok na sana sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nang may mapansin siyang isang napakaganda at napakasexing dalaga sa isang banda na dinaraanan niyang canopy. Ang suot ng dalaga ay hindi akma sa syudad, sa halip nakasuot ito ng pangprobinsyana. Nang oras na yun, kakaunti pa lang ang mga taong dumaraan sa canopy. Malagkit na nakatitig na nang aakit na nakangiti sa kanya ang dalaga. Walang kamali-malay na naistatwa't napatitig na lamang din si Leo. Uy, Tol! Kanina ka pa tulala dyan. Anong nangyari sa'yo? Kanina ka pa namin kinakausap ni Tol Sandro at ni Fritz. Simula na pagpasok mo rito sa opisina hanggang sa pag-upo mo riyan. Parang wala ka sa sarili. May problema ka ba? Oo, Tol Miguel. May malaking problema nga ako. Pumasok lang ako para sabihan kayo na magsabi na rin kay boss. Namatay kasi ang kapatid ko. Kailangan ko magbakasyon at lumuwas papuntang probinsya namin. Ganun ba? O sige, samahan ka na lang namin magsabi kay boss. Pakiusapan na rin namin si boss na sasama kami sa bakasyon mo. Para naman makiramay kami hanggang mailibing ang kapatid mo. Papayag naman siguro yun. Dahil saktong wala naman tayong gaanong trabaho ngayong buwan. Next month pa naman magsisimula ang main project natin. Pumayag ang boss nila na magbakasyon silang apat sa probinsya ni Leo. Halos magkakaedad lamang silang magkakatrabaho at magbabarkada rin. Si Sandro ay isang tech-savvy. Si Miguel naman ay palaging may suot na kwintas na parang medalyon. Gabi na nang lumuwas sila mula Maynila papuntang Albay. Sakay sila ng honor-type jeep ni na Fritz at ito bali ang nagmamaneho. Mga tol, sigurado ba talaga kayong gusto nyong sumama sa probinsya ko? Pwede naman kayong umatras kung tingin nyo pagsisisihan nyo ang pagsama sa amin sa lamin ng kapatid ko. Isa pa, baka maging pabigat lamang kayo sa akin doon. Anong sinasabi mo dyan, Leo? Ito na nga pagkakataon namin makapag-break kahit paano eh. Nabuburo na nga tayo sa kakatrabaho sa kumpanya eh. Pipigilan mo pa ba naman kami? Tsaka may pakiri naman kami sa pamilya mo eh, bilang mga barkada mo. Nga naman, tsaka naghahanap din naman kami ng kakaibang thrill sa buhay. Sa tingin namin, perfect ang probinsya ninyo para sa kalukuhang gusto namin. Balita ko maraming may magagandang chicks doon sa probinsya nyo. Mga virgin pa. Maka-escort man lang kami, di ba, mga tol? Aba, game ako dyan sa virgin hunting, Tol Sandro. Sawa na kasi ako sa mga babae rito sa Maynila. Wala lang sariwang machechempuan. Tsaka malay natin, baka nasa probinsya rin yung babaeng magiging forever ko. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo? Kaya parang ayaw ko kayong pasamahin sa probinsya ko. Mangdidisgrasya lamang kayo ng mga chicks doon. Binabalaan ko kayo ha. Iba sa probinsya namin. Lalo na sa baryo namin. Hindi basta-basta ang mga dalagang probinsyana roon. Matagal na rin ako hindi nauuwi doon eh. Wala na akong gaanong update sa tunay na mga ganap doon. Di ko naman nananakot yan to, Leo, ha? Saka bakit parang wala kang tiwala sa amin? Huwag mo kaming alalahanin. Hindi naman namin syempre magagawang maging pabigat sa'yo. O kaya ipahiya ka sa mga kamag-anak mo roon. Alam naman namin lumugar syempre. Di ba mga tol? Teka nga, Sandro. Ano bang gadget itong nasa bag mo? Para saan ba to? Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganito ha. Bago mo lang ba itong naimbento? Hoy, akin na yan. Huwag mong gagalawin yan. Pakialamero ka talaga. Masisira pa yan eh. Hindi biro yung ginastos ko para sa mga yan. Di ko pa nga nagagamit. Masisira mo na naman. Eh ano nga kasi yan at para saan kung anumang gadget na yan? Talagang dadalhin mo pa yan sa probinsya? Teka, baka pamboso yan ha? Baka pamboso yan sa chicks ha? Uy, pero nga pala ako ng isa. Busuan mo mukha mong hugis pa ah. Tanga. Tracker to. Hindi ito pamboso no?
Special tracker ito para kung sakali man. Alam mo na, sa panahon natin ngayon, kailangan mo maging handa tayo para sa mga hindi inaasahang pwedeng mangyari. Pero ulo naman tong gago na to. Probinsya yung pupunta natin, tol. Hindi city yun. Mas malala pa dito sa Maynila. Bakit? Gubad ba kina Leo na pwede tayong maligaw? At kailangan natin ng tracker mo na yan, kuno? Walang pakialamanan ng trip. Sa gusto kong i-testing ito kung gaano ka-precise para alam ko kung paano ito i-improve. Ikaw ba? Ano na ba yung kwenta sa suit mo? Bakit parang mukhang medalyon yan buhat pa sa kaluma-luma ang panahon? Ito ba? Medalyon nga ito. Kabibigyan lang sa akin yung nakaraang buwan ng tito kong antingero. Hindi ko nga yan alam kung paano gumana eh. Sabi kasi sa akin, anting-anting daw ito. Magagamit daw ito kontra sa mga aswang. Hindi naman ako naniniwala dun. Sinuot ko lang naman to, pampasikat lang. Display lang kumbaga. Patingin nga, Tol Miguel. Aba, parang ang buhat pa sa kaluma-luma ang panahon Napakapambihira rin ng disenyo. Mukhang legit na antingero ang tito mo. Pero ang tanong ko lang, may nakaengkwentro na bang mga aswang ang tito mo? Walang Tulpris. Taga Mindanao yung tito ko eh. May mga kwento naman akong naririnig tungkol sa kanyang mga nakaengkwentro daw kuno sa mga aswang. Sa Mindanao, sa Bisaya daw marami. Sabi pa, dahil dumarami raw mga antingero sa Mindanao at sa Visayas, ang iba daw ng mga aswang nagsilipat na rito sa Luzon. Kalokohan! Hindi totoo ang mga aswang. Kung totoo, bakit dito sa Pilipinas lang may mga aswang? Yung mga anti-antingerong kunong mga yan, racket lang nila yan para may mapagkakitaan sa pagbebenta nila ng mga anting-anting o medalyon kuno ng Paris na yan. Teka nga, Pritz, iabot mo nga sa akin yan. Peke naman to Pinagmukha lang totoo para bilhin. Bugok, sabi ko, bigay sa akin yan ng tito ko eh. Hoy! Hindi ko yung binili ha? At lalong hindi nagbebenta ng ganyan tito ko. Pili lang mga binibigyan niyang ganyan. Isa na ako doon sa mga piling-piling tao na yun. Piling-piling? Hindi ka naman naniniwalang may anting-anting to Isa pa, hindi magandang meron ka nito. Kahit sino sa atin dito, baka imbis na ilayo tayo sa panganib, baka ito pa yung lintik na medalyong ito ang maging mitya ng ikapapahamak natin. Palagay nyo? May point ka, Tol Sandro. Madalas kasi kapag may anting-anting na involved, ibig sabihin nun, may negatibo mga persang nakapalibot dito na susubok at susubok sa taglay kuno nitong anting-anting. Sa totoo lang, may kakaiba akong nararamdaman sa anting-anting na yan. Hindi maganda ang kutob ko dyan. Sa kasagsagan ng kanilang mahabang biyahe at usapan, bigla na lang na parang may nasagasaan si Fritz na dahilan ng pagkakaalog ng kanilang sasakyan na may kasamang kalabog buhat sa ilalim. Ay putya! Ano yun? Parang may nasagasaan ako kung anong bultong nakaharang sa daan Hindi ko agad napansin. Parang sako na may laman. O di kaya, katawan yata yun ng tao. Diyos ko po! Nakasagasa ata tayo, Tol. Ihinto ko nga muna ito at tingnan natin. Tiningnan nga na magkakabarkada ang ilalim ng honor jeep ni Fritz gamit ang mga dala nilang flashlight. Pati ang paligid ay sinuyod na rin nila. Medyo malalim na rin ang gabi. Kahit nasa highway sila, madalang na rin ang dumadaang sasakyan. Isa pa, nasa provincial road sila papasok ng Camarines. Kaya nga mga bukid o mga taniman ang nasa magkabilang gilid ng malapad na kalsada. Sigurado ka ba, Tol Fritz? May nasagasaan ka? Wala namang kahit anong nasa ilalim ng sasakyan natin. Malinis ang mga gulong. Wala ni kahit anumang bakas na may nasagasaan nga tayo. Pati ang paligid, kita mo naman. Wala ni kahit anumang kakaibang sinyales na nakadisgrasya nga tayo. Nakapagtataka naman. Bakit ganun? Sigurado naman akong bigla na lang na may tumawid.
na kung ano sa harap ng sasakyan na hindi ko lang napansin agad habang nag-uusap tayo. Naramdaman nyo naman, di ba? May kumalabog sa bandang ilalim at medyo tumalbog pa nga itong owner. Oo nga no. Pero bakit nga wala tayong kahit anong makita sa ilalim o sa gilid man lang? Teka, nasa na ba tayo? Nasa highway pa ba tayo o ano? Mga taniman at puno lang mga nakikita ko sa paligid. Ni wala rin mga kabahayan. Tsaka parang ibang pakiramdam ko rito. Teka, asan na nga pala yung medalyon ko? Tol Sandro, akin na nga yung medalyon ko. Nag-aalangan si Sandro na ibigay kay Miguel ang hawak niyang medalyon. Napatitig siya rito at malalim na nag-isip. Nang tatangkain na nitong bawiin kay Miguel, ay iniiwas niya. Palagay ko mga tol, dapat nating itapon ang medalyong to. Nararamdaman kong ito magpapaamok sa atin. Tulad yun, wala tayong ideya kung ano ang nasa gasaan natin. Mukhang pinaglalaroan tayo ng medalyong to. Kako ka ba? Huwag mo itapon yan, uy. Akin na nga yan. Akin na sabi, ibalik mo na sa akin yan. Hindi peke yung medalyon na ng tito ko. Tsaka malay mo, babala lang ng medalyon yung nangyari. O itatapon mo yan. Baka pagsisihan natin sa bandang huli. Pagsisihan ka dyan. Bakit naman tayo magsisisi? Kung may iba pa naman tayo rito. May mga gadget naman ako ditong dala, mga high-tech. Kumpara dyan sa medalyon mong may anting-anting kuno sa makabagong panahon natin ngayon. Malaking kalokohan yun. At tuloy nang ibinalibag ni Sandro ang medalyon ni Miguel. Malayong malayo ang kinabagsakan nito sa malawak na taniman. Kung tatangkain itong hanapin ni Miguel, siguradong mahihirapan ito at matatagalan siya. Talagang hindi makapaniwala si Miguel na magagawa ngang ihagi sa malayo ni Sandro ang medalyong yun. Para sa kanya ay mahalaga ito dahil regalo iyon ng kanyang antingero niyang tito. Grabe talaga itinapon ah. Ano kaya kung yung mga gadget mo ang itapon ko, ha? Mahalaga ang mga yan sa'yo, di ba? Ano kayong mararamdaman mo kung itatapon ko rin ang mga yan, ha? At tatangkain sanang sugurin Miguel si Sandro para agawin ang bag nito. Ngunit maagap na pinigilan ni Leo at Fridge. Napigilan din ang pagsusuntugan sana ng dalawa. Ano naman ba kayo mga tol? Ang babaw naman ng mga bagay na pinag-aawayan nyo. Para pa kayong mga bata eh. Mahiya naman kayo sa amin ni Leo. Baka naman hanggang sa kanila, dadalhin nyo ang ganyang ugali. Saka Sandro, hindi mo dapat kasi basta na lang inihagis ang medalyon ni Miguel. Bigay yun ng tito niya. At palagay ko may sentimental value yun sa kanya. Parang sa gadget mo rin. May value sa'yo. Kaya sa susunod, igalang mo ang mga bagay na pagmamayari ng iba. Wala kang karapatan na basta mo na lang itapon ng walang permiso. Tama na. So paano yan? Hahanapin pa ba natin yung medalyon ni Miguel? Hanapin mo kaya Sandro. Total ikaw naman naghagis. Ayusin mo yung gusot na sinimulan mo. Wag na! Wag nyo nang hanapin pa. Matatagalan pa tayo eh. Mukhang malayo pa yung biyahe natin. Iyaan nyo na yun. Lumalalim na ang gabi. Baka abutin pa tayo ng madaling araw bago tayo makarating kina Leo. Sa bagay. Pero sigurado ka ba tol? Ayos lang talaga sa'yo na wag na nating hanapin ang medalyon. Matapos tumango si Miguel bilang tugon sa tanong ni Leo, walang ano-ano eh. May kung anong bagay na mabilis na dumaan sa may ulunan nila. Naramdaman nila ang malakas na hampas ng hangin. Lahat sila ay nagulat, sabay-sabay na napatingala. Sabay-sabay nilang naitutok pa itaas ang kani-kanilang hawak na flashlight. Nanang ko po! Ano bang nilalang mga yan? Parang malalaking ibon na parang hindi ah. Napansin niyo ba? Parang hindi mga ibon, di ba? Pansin ko nga rin tol, Sandro. Wala nga silang mga pakpak.
Tapos may mga mahaba at buhaghag silang mga buhok. Parang isang babae. Tsaka, anak ng... Lumingon yung isa! Patayin yung mga flashlight nyo! Dali! Hindi basta-basta nilalang ang mga yun! Baka balikan tayo! Dali-daling muling sumakay sa honor type jeep ang magkakabarkada. Si Miguel ang huling sumakay. Habang sumasakay siya, may naramdaman siyang may malamig na bagay na dahan-dahang gumapang at pumulupot sa kanyang liig. Nang kapain niya ito, gulat na gulat siya nang malamang yun ang medalyong itinapon kanina ni Sandro sa malawak na taniman. Kusang muli itong bumalik sa kanya. Napansin din niyang bahagya itong nagliwanag. Kaya itinago niya ito sa suot niyang maong na jacket para hindi mapansin ng kanyang mga kasama. Ang pananahimik nila bigla habang nakikiramdam sa paligid ay binasag ng mahinang bulong ni Sandro. Anong gagawin natin ngayon mga tol? Tutuloy pa ba tayo kay Leo? Bumalik na lang kaya tayo sa Manila? Nakakatakot naman pala dito sa probinsya. Bukang totoo yatang may aswang rito. Baliw ka ba? Tsaka tansya ko, lagpas kalahati na tayo papunta kay Leo. Kumbaga, nasa last leg na tayo. Saka pa tayo babalik? Isa pa, isipin mo rin yung sayang na gasolina. Andito na tayo sa Bicol. Ilang kilometro na lang. At muli silang napatahimik nang marinig nilang muling may humahagibi sa labas sa badang tuktok ng kanilang sinasakyan. Nagulat din sila nang may marinig silang parang mararahas na mga sigasing. Dinig na dinig nila ang malakas na pagsinghod na parabang pilit na inaamoy at tinutuntun ang kanilang kinaroroonan. Nasaan ang mga lalaking inilawan tayo kanina? Bakit bigla na lang silang nawala? Pati amoy nila ay katakatakang nawala rin bigla. Saka, hindi mo ba napansin na parang pamilyar yung amoy ng isa sa kanila? Oo, napansin ko rin yun. Kaso, parang hindi ganoon katapang ang dating sa akin. Teka, imposibleng namamalikmata lang tayo. Matalas naman sana ang ating mga mata at pangamoy. Pero bakit wala tayong makita o maamoy sa banda rito ngayon? Pati yung pamilyar na amoy ng isa sa kanila, wala na. Parang may kakaibang nangyayari. Oo nga, pero siya, tara na nga. Huwag na tayo magtagal pa rito. Ituloy na lang natin ang ating misyon. Hindi pwedeng wala tayong mabiktima ngayong gabi. Malalagot tayo kay Inang Pinuno kapag wala tayong ambag na alay para sa ating malaki ng angkan. Nakahinga ng maluwag ang magkakabarkada nang muling humagibis palayo ang mga aswang. Ay, naku, salamat. Ngayon naniniwala na yata kayo. Totoo nga may aswang. Kayo ko lang naranasan ng ganito. Legit pala talaga. Nakakakaba ang makaengkwentro tayong mga aswang. Paano kaya kung sinalakay tayo ng mga aswang, tol? Ikaw lang sanang sasalakayin, Sandro. Ang lagay ba gusto mo talagang mapahamak tayo? Ganyan ang napapala ng ayaw maniwala Tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para maniwala ka. Kaso pati kami nadadamay. Teka, bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo dyan, Tol Miguel? Para kang namamatandang ano dyan Oh, wala. Wala mga tol. May kakaiba lang akong natuklasan ngayon lang. May isang bagay akong napatunayang totoo. Pero sa ako nasasabihin sa inyo, para hindi makontra.
Nagtatakang nagkatinginan sina Fritz, Sandro at Leo sa sinabing iyon ni Miguel. May kinalaman ba yan sa kung bakit biglang hindi tayo natunton ng mga aswang kanina? Huwag mong sabihing pinoprotektahan tayo ng medalyon ng tito mo. Hindi ba inihagis yun ni Sandro sa malayo kanina sa napakalawak na taniman? Di yata't kailangan nating hanapin yun bago tayo tumuloy sa biyahe. Sa puntong yun, nag-aalala si Leo na sumingit sa kanilang usapan. Nako, wag na nating tagain pang lumabas para hanapin ang medalyon ni Miguel. Delikado. Baka may kasunod pa ang mga aswang na yun. Sila naman ang makadali sa atin. Mahirap na, tol. Ituloy na natin ang biyahe. Sa bagay may punto ka to, Leo. Delikado nga lumabas pa tayo. Isa pa, kung totoo mang may anting-anting yung medalyon ni Miguel, siguro, matik na gagawa yun ng paraan kahit hindi hawak ni Miguel. O siya, biyahe na nga lang tayo. Tumuloy na nga sila sa biyahe at habang bumabiyahe sila, muli silang nagbukas ng usapan. Siya nga pala mga tol. Narinig nyo naman ng malinaw kanina ang usapan ng dalawang aswang, di ba? Malaki na raw ang kanilang angkan. Ibig sabihin, marami silang mga aswang. Naku, grabe. Buti na lang pala, dalawa lang sila kanina. Tsaka, paano kung isang buong angkan pala sila kanina? Tsaka paano pala kung ilan sa kanila napadpad kina Leo? Sabi ko naman sa inyo bumalik na lang tayo sa Maynila. Huwag na tayong tumuloy. Maghanap na lamang tayo ng pansamantalang matutuluyan. Baka may parang inn tayong madadaanan. Doon na lang muna tayo magpalipas ang gabi. Paano kung aswang din ang may-ari ng ina matutuluyan natin? Mas magiging safe pa rin tayo kung kila Leo na lang tayo tutuloy. Total, doon din naman ang talagang pakay natin. Tsaka wala naman siguro mga aswang doon sa lugar nila, di ba? Tama ba ako to, Leo? Tama. Wala namang aswang sa baryo namin. Kung meron man, edi sana may nabalitaan na ako. Tsaka halos lahat ng doon sa baryo namin magkakilala. Kung may madadayo mga aswang doon para mambiktima, malamang nalaman ka agad namin. At sinasabi ko sa inyo, walang dayong may masamang balak sa baryo namin ang muling makalalabas pa ng buhay. As in to, Leo, parang hindi yata maganda to ah. Paano kaya yun? Dadayo din kami sa baryo ninyo. Baka naman pati kami di na makalabas pa ng buhay sa baryo ninyo. Hindi sa ganun, Dol Sandro. Iba naman sa inyo. Hindi naman kayo mga dayong aswang. Iba naman kung mga kaibigan namin ang dadayo. Matatali ko kayo mga kaibigan. Kaya bakit naman ako papayag na may mangyari sa inyong masama? Cargo ko rin naman kayo, di ba? Sa bagay, tol. May tiwala kami sa'yo. Yung si Sandro lang kasi, nakaengkwentro lang ng aswang kung ano-ano nang pumapasok sa utak niya. Nagiging matatakutin na. Kaya nga pala mga tol, kanina pa pala. Base sa takbo ng usapan ng dalawang aswang, kanina ko pa ito naisip Pamilyar daw sa kanila ang amoy sa isa sa atin. Ano kaya ibig ipahiwatig nun? Sino kaya sa atin ang tinutukoy nila? Baka yan dahil minsan nilang nakasalumuha ang isa sa atin. Ang mga aswang kasi, nakikihalubilo rin kasi ang mga yan sa mga tao sa umaga. Matalas ang memorya nila. Kung tungkol sa amoy ng bawat tao, nakakabisado nila ang amoy ng bawat taong nakakasalamuhan nila. Ganun ba? Alam mo naman palang talagang ganyan mga bagay na yun Tsaka pala iniisip ko kanina. Ano kaya yung bagay na yun na parang nag-block sa pang-amoy ng mga aswang kanina? Paano kaya kung wala ang persa na yun? Iniisip mo ba na persa yun ng medalyon ng tito mo? Kalokohan. Naiwan na nga natin yun sa pinagagisan ko kanina. Tsaka akala ko ba ikaw mismo hindi ka naniniwala na may anting-anting ang medalyon na yun? Akala ko ba pan-display mo lang yun sa katawan mo? Paano nga kung dahil sa medalyon ko na yun, kaya naprotektahan tayo kanina? Di natin alam kung paano yung gumagana. Pero kung sakaling
hindi sa medalyon nga, sana, kilalanin nyo ito. Huwag basta mamaliitin. Huwag na nga ninyong pagtalunan ang medalyon na yun. Sa totoo lang, iba rin ang nararamdaman ko sa medalyon na yun. Nung una pa lang, mabigat ang dating sa akin. Ewan ko nga kung bakit parang bumalik ang bigat na nararamdaman ko eh. Welcome to Barrio de Malayasan! Oh, mga tol. Andito na pala tayo kina Leo eh. Muntikan ko nang di mapansin yung welcome arc. Sa dami ng mga puno sa paligid ng daan. Parang papasok tayo sa kuweba na puro puno. Grabe oh. Parang nakakatakot naman pala dito sa baryo ninyo, Toleo. Medyo may pagkaliblib na pala. Tama lang pala na may nadala akong gadgets. Mukhang matetesting ko na ito ng gusto. Dito mismo sa lugar ninyo. I-testing mo kayong i-track kung may aso nga dito sa Barrio de Malayasan. Kapag may natrack ka, magiging sobrang bilib na talaga ako sa iyo, tol. Sa pagiging tech sabi mo. Huwag ka lang sanang manginginig sa takot kapag harap-harapan ka na makakakita ng aswang. Gago! Iniinsulto mo ba ako, Miguel? Palibasa wala na ang medalyon mong maipagmamalaki ngayon. Hindi mo na nga pala mapatutunayan kung may saanting-anting nga talaga yun. Bumalik ka kaya sa pinagtapunan ko sa taniman at hanapin mo mag-isa. Ayan na naman kayo eh. Pwede ba? Itigil nyo na yung pag-iinitan sa isa't isa. Daig nyo pang mga aso at pusa. Andito tayo kina Leo. Nakakahiya naman sa mga kamag-anak niya kung hanggang sa lamay dadalhin ninyo ang pagtatalo. At nakarating nga sila sa bahay ni na Leo. Kakaunti lang ang mga tao sa lamay dahil madaling araw na rin silang nakarating. Matapos silang ipakilala ni Leo sa mga naroon, agad sila nitong inakay sa kwarto na kanilang tutuluyan para makapagpahinga na sila. Agad naman silang natulog at kinabukasan, medyo tanghali na silang nagising. Unang gising ni Miguel, nagulat pa siya nang may di sinasadyang narinig niya ang usapan ng dalawang babae sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Sakto namang kinakapakapa niya ang cellphone niya, kaya bigla niyang naisipang i-record ang usapan. Gising na ba ang mga kasama mo, Norina? Mukhang mamaya pa ata magigising ang mga yun dahil madaling araw na sila nakatulog. Salamat nga pala, Iha, at nadala mo sila rito. Wala ho yun, Inang Idrina. Hindi ko rin naman sila pinilit na sumama rito. Sila mismo ang namilit na sumama. Saka, nagsasawa na rin ang mga yun sa buhay Maynila. Gusto raw nila ng bagong adventure dito sa probinsya. Abay, mabuti yun. Mararanasan nila ang isang kakaibang adventure dito sa baryo natin. Ibibigay natin ang hinahanap nila. Pero teka nga pala, Iha. Kagabi, isa-isa ko silang tinignan. May naramdaman akong kakaiba sa isa sa kanila. May mabigat na puwersang bumabalot sa lalaking nakamaong na jacket. At ang puwersa nito'y bumabalot din sa mga kasama niya. Hindi mo ba nararamdaman yun habang kasama mo sila sa biyahe? Naramdaman ko rin po, Inang. Pero wag po pala tayong maingay. Baka marinig nila tayo. Baka kung ano pang isipin. Ako na pong bahala sa kanila. Silipin ko lang po sila. Baka may gising na po sa kanila. O siya, sige, Iha. Dalian mo nang maipakilala mo na sila sa mga pinsan mong magaganda. Tsak na mabibighani sila sa alindog ng mga dalagang probinsyana dito sa atin. Muling nagtulog-tulugan si Miguel nang pumasok sa silid nila si Leo. Umakto siyang saktong papagising pa lang.
Yung cellphone niyang naka-on pa rin ang recording sa may tagiliran niya ay laking pasasalamat niyang hindi napansin ni Leo. Pasimple itong in-stop saka isinave ang recording. Oh, Miguel, gising ka na pala. Malamang susunod na yung dalawa. Siya, sabihan mo sila maganda maya-maya. Ipaghahanda ko na kayo maagahan nyo. Magsipaligo na kayo at magsipaglinis na rin kayo. At ipakikilala ko kayo sa pinsan kong nagagandahang mga dalaga. Oo tol. Sige. Ako nang balang gumising sa kanilang dalawa. Siya nga pala tol. Pakihanda kami ng favorite naming agaan ha. Bisado mo naman yung mga paborito namin, di ba? Nakangiting tumango naman si Leo, agad ding lumabas. Si Miguel naman, siniguradong tuluyan ang nakalabas at nakaalis si Leo bago maingat niyang isinarang maigi ang pinto ng silid. Dali-dali, ngunit pabulong niyang ginising sina Fritz at Sandro. Makinig kayong maigi mga tol sa akin ha. May natuklasan akong isang lihim. May kinalaman ito sa utol nating si Leo. Maniwala sana kayo. Naulunigan ko kanina ang usapan nila sa labas. Nanganganib tayong tatlo rito. Oh, ano ba ibig mo sabihin na mapanganib tayong tatlo? Ano bang natuklasan mo tungkol kay Leo? Nahan nyo lang boses nyo mga tol. Baka marinig nila tayo. Mahirap na. Kailangan may gawin tayo. May ibang katawan si Leo. Bukod pa sa inaakala nating alam natin, malakas ang kutob kong kasabwat ni Leo. Ang hindi ko sigurado kung anong balak nilang gawin sa atin at kung ano talaga sila. Grabe ka naman, Tol Miguel. Sa gulo ng pinagsasabi mo ako kinakabahan eh. Linawin mo naman. Sa bagong gising namin ito, hindi namin masabay ng sinasabi mo eh. Tsaka, baka naman gawa-gawa mo lang ang kwento. Huwag mo namang sira ng tuleyo natin. Hindi ko siya sinisiraan, tol. Dinig na dinig ko talaga ang usapan nila kanina. Asya, eto ang prueba ha. Mabuti na lang naisipan kong i-record. Kung hindi, nako, mahirapan talaga akong kumbising kayong dalawa. Eto ang headset. Tig-isang earpiece kayo ha. Para kayo ang makarinig. Pakinggan niyong mabuti. At yun nga, pinakinggan ni na Sandro at Fritz ang recording. Tama ba ako, Miguel? Si Leo, hindi talaga isang lalaki. Siya si Norina sa recording na to. Tama ka, tol. Hindi isang normal na tao si Leo. May kakayahan siyang magpalit ng anyo para makapanlilang. At tayong tatlo ang biktima niya. Malakas ang kutob kong konektado talaga siya sa mga aswang na nakainkwentro natin kagabi habang nasa biyahe pa tayo. Oh, so, siya pala yung tinutukoy nilang pamilyar sa kanila ang amoy ng isa sa atin. Kaya pala medyo may kakaiba rin akong napansin kay Leo eh. Hindi ako makapaniwala sa mga pangyayaring ito. So, ano nang gagawin natin ngayon? Unang-una, mag-relax lang muna tayo. Kumilos sa kunyari, wala pa rin tayong kaalam-alam. Kilos innocente mode kumbaga tayo. Pasimple muna nating oobserba ng mga kilos nila. Pati ang buong paligid. Maghanap tayo kumbaga ng mga leads para malaman natin kung paano natin gagawin ang plano para makatakas sa kanilang mga kamay. Teka, Tol Miguel. Base sa mga napagdugtong-dugtong kong mga ganap, tsaka sa narinig kong recording, sabi mo nga, hindi normal na tao si Leo at konektado siya sa mga aswang na nakaengkwentro natin sa biyahe. Kung ganun, isa ring aswang si Leo na si Norina pala. Tapos, nandito tayo ngayon sa balwarte ng aswang? Mariing tumango si Miguel bilang tugon kay Fritz. Diyan masamang buhay to oh. Bakit ba tayo nasong sa ganitong sitwasyon? Sabi ko naman sa inyo diba sa biyahe pa lang. Huwag na tayong tumuloy. Ayan kasi, di niyo ako pinakinggan. Hindi sana nanganib ang buhay natin ngayon. Walang sisiyan, Tol Sandro. Walang maluluta sa paninisi. Tsaka hindi naman natin akalain na may lihim palang balak sa atin si Leo.
Ang kailangan natin ngayon, magtulungan. Dahil 3 lang tayong magkakampi rito. Tandaan mo, magkakampi tayo. Tol Sandro, makinig ka maigi ah. May gadgets ka di ba? Trackers yun di ba? Gamitin natin kung may katalinuhan ng mga yan. Tsaka huwag kang padalos-dalos kumilos ah. Hindi pwedeng mahalata nila may pinaplano tayo. Makinig kang maigi, Tol Sandro. Ikaw pa naman ang pinakareklamador sa barkada natin. Seryoso ang sitwasyon natin ngayon. 3 lang tayo, laban sa marami. Kuha mo? Mariin namang tumango si Sandro sa mga tinura ni Fritz. Pagkaraan ay naalala uli ni Fritz ang narinig niya sa recording. Siya nga pala, Tol Miguel. Ikaw lang naman ang naka-jacket na maong sa atin, di ba? Ano kaya yung tinutukoy sa recording na mabigat na puwersa mo na bumabalot din sa amin ni Tol Sandro? Ipaliwanag mo nga sa amin ang tungkol dun, Tol. Di yata gumagana pa rin sa iyo ang medalyo na yun. Tama ba ako? Tama ka tol. Ang totoo niyan. Kusang bumalik sa akin yung medalyon nung balikan tayo ng mga aswang sa biyahe. Eto oh, suot kong muli. Pansinin niyo, medyo luminaw siya. Sinyalis sa may mga aswang sa paligid natin. Ito ang pumoprotekta. Nang ipakita ni Miguel, nasuot na nga niyang muli ang medalyon. Namangha si Fritz, ngunit lalo naman si Sandro. Halos lumuwa pa nga ang kanyang mga mata nang malaglag ang kanyang panga. So, ibig sabihin, may anting-anting nga yung medalyon na bigay ng tito mo, Tol Miguel. Sorry tol ah, kung pinagdudaan ka at naitapon ko yun. Nakakaya tuloy sa'yo. May utang na loob tuloy ako sa'yo sa medalyon na yun. Wala na yun tol. Huwag mo na isipin yun. Total, tuto kayo ngayon sa plano nating makatakas. Hindi tayo pwedeng abutan uli ng gabi rito. Malamang, tayo ang pagpipiyastahan ng buong angkanin ng Leo mamayang gabi. Sa gitna ng kanilang bulungan, narinig lang may pumipi sa doorknob ng pinto sa silid na kinaroroonan nila. Mga tol, di pa ba kayo lalabas dyan? Di pa ba kayo magsisiligo? Halos handa na rin ang pang-agaan ninyo. Dalian nyo na. Excited na rin mga pinsan ko na makilala raw ang gwapo kong mga kabarkada. Oo tol, palabas na kami. Ang hirap gisingin ni Tol Fritz. Kung hindi pa namin biruin na sisirain namin ang cellphone niya, di pa babangon. Ganun ba? Yan ba tulog mantika talaga yan. Siya, dalian nyo at nainip na ako sa kahintay sa inyong mga tol. Marami pa akong gagawin dito. Maya-maya hindi ko na kayo maasikaso. Tutulong pa ako sa pagkatay mamaya ng mga alay para sa kapatid kong namatay. At muli ring umalis si Leo. Dinig nila Miguel ang papalayong mga yabag ng mga paa nito. Ang pagkakataon ay sinamantala ni na Sandro. Binigyan nila ng tag-isang tracker sina Fritz at Miguel at binilinan sila kung ano ang gagawin sa trackers. Open niyo ang Bluetooth ng cellphone ninyo. Akin na. Iko-connect ako sa mga trackers para gumana. Ayan, gumana na! Tulad ng makikita ninyo. May geolocator sa screen na may dots. Ang 2 dots sa iyo, Fritz, ay ako at si Miguel. Sa'yo naman, Tol Miguel, ang 2 dots ay ako at si Fritz naman. Diyan natin matutunto ng isa't isa. Sakali man magkahiwa-hiwalay tayo. Kuha ko na tol. Pero hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kayang sakupin ang kapangyarihang taglay ng medalyong ko. Para may proteksyon din kayo, hanggat maaari, huwag tayong masyadong maghiwa-hiwalay para sigurado tayo. Paano palang balak mo sa ibang trackers, Tol Sandro? Dapat pala, mayroon din naman yan si Leo para matrack din natin ang kilos niya. At para alam din sana natin kung paano natin siya matatakasan o kung paano natin sila maililigaw. Oo nga pala tol, buti nilang pinaalala mo. Ang totoo niyan,
Sa kanya ko naman tinesting ang sticky trackers. Saka pagaganahin ko rin pala sa trackers ninyo. Gagawin ko palang dat sa geolocator screen ninyo. Susubukan ko ring lagyan ng sticky trackers ang iba niyang kamag-anak. Kulay violet dots ang isiset ko sa kanila para hindi tayo malito kung saan at alin. Basta ang green dot, tayo ang mga yun. Tol, ano kaya kung lagyan natin ng sticky trackers itong medalyon ko? Ano kaya ang magiging epekto nito sa geolocator screen natin? Sinubukan nga nilang dikitan ng sticky trackers ang medalyon. Ang naging resulta, nagkaroon ng golden highlights ang mga green dots sa locator na kumakatawan sa kanilang tatlo. Wow! Kusa nagkaroon ng highlights ang kulay! Ano kayang ibig sabihin ng highlight na gold sa green dots natin? Malamang yan yung indikasyon na poprotektahan tayo ng kapangyarihan ng medalyon. Siguro, mawawala lang ang highlight ng gold kapag napalayo na tayo. Kumbaga, saklaw ng hangganan ng bisa ng kapangyarihan ng medalyon. Kaya sabi ko na nga ba huwag tayong masyadong maghiwa-hiwalay. Sige Tol Miguel. Mukhang umaalin-sabay din talaga ang medalyon mo sa gadgets ni Tol Sandro. Mabuti na lang, nandyan kayong dalawa. Bali ako lang pala parang walang ambag. O siya, tara na, lumabas na tayo. Baka makatunog na sila sa atin . Pero teka mga tol, ingat din pala sa pag-check ninyo ng geolocator ng cellphone ninyo ha. Huwag ninyong ipapahalata, baka malaman nila, mahirap na. Paglabas nilang tatlo sa kanilang kwarto, dumiretso na agad sila sa salas kung saan naruroon ang kabaong na pinaglalamayan. Balak nilang hanapin si Leo. Napansin nilang kakaunti ang mga tao at puro mga babae pa. Mukhang mga dalaga pa lang ang mga babaeng nakaupo malapit sa taol at napansin din nilang talagang napakaganda at nakamimismerize na alindog. Palihim na napatingin sa geolocator screen ng kanyang cellphone si Miguel. Nakita niya roon ang red dot ni Leo. Nasa malapit lang sa kanila. Nagulat siya sa nalaman. Ibinulong agad niya kina Fritz at Sandro. Mga tol, nasa kanyang totoong anyong babae si Leo. Isa siya sa mga nakaupo malapit sa taol. Malamang, yung nakangiti sa atin. Ayan, papalapit sa atin. Kumusta mga pogi? Ako nga pala si Norina, pinsang buo ni Leo. Ibinili niya kayo sa akin. Nautusan kasi si Leo at may pinuntang importante sa bayan. Bale, ano pala ang uunahin nyo? Maligo o mag-agahan? Maliligo na lang muna kami bago mag-agahan. Babalik na lang kami sa kwarto para kunin ang mga gagamitin namin at bibihisan namin. Muling nag-usap-usap ang magbabarkada sa kanilang kwarto. Grabe. Ang galing pala magpanggap nito Leo. Siya pala yung babaeng yun. Ang layo ng mukha niya sa totoong buhay. Ganun pala katinik magpalit ng anyo ang aswang. Naku, kailangan nating tapatan ang galing nilang magpanggap. Mga tol, napansin niyo ba kung gaano ka-sexy ang mga dalaga sa labas? Pakiramdam ko kanina habang tinitingnan ko sila para akong nai-hypnotize. Huwag niyong sabihin, ako lang ang ganun nakaramdam. Isa pa nga yun sa mga napansin ko Kanina, naramdaman kong nag-vibrate ang medalyon ko nang maramdaman kong parang nai-hypnotize ako sa ganda mismo ni Leo o ni Norina. Kaya bumalik ako sa wisyo. Ang kutob ko sinadya nilang akitin tayo sa pamamagitan ng kanilang nakakahipnotismong alindog. Kapag tuluyan tayong nawala sa wisyo, madali lang nila tayong masasalakay. Teka lang Tol, buti ikaw may medalyong nagba-vibrate para babalaan ka. Kami ni Tol Sandro wala. Ay teka, parang nagba-vibrate din pala kanina sa kakaibang paraan ang cellphone ko sa bulsa. Kaya bumalik din ako sa wisyo.
Parang nahihipnotis mo rin ako. Ikaw ba, Tol Sandro? Hindi ba nag-vibrate din ang cellphone mo? Oo, meron nga. Hindi nga siya normal na vibrate lang. Kaya pala hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko kanina. Para bang bigla ako naalimpungatan mula sa malalim na pagkakatulog nang maramdaman ko yung vibrate ng cellphone ko. Pinoprotektahan nga talaga tayo, Tol Sandro. Niyang medalyon ni Tol Miguel. Kaya tandaan mo, huwag tayong lalayo kay Tol Miguel. Dahil kung sakali wala na, mahihipnotis mo tayo ng tuluyan at makakatay ng ganun-ganun na lang ng mga aswang. Okay, Tol Fritz, tatandaan ko yan. O ano nang susunod nating plano? Base sa mga bagong nalaman natin. Tara nang maligo. Pero paglabas natin, iwasan nating tumingin sa kanilang mukha. Pwede tayong tumingin sa kanila pero saglit lang. Pasimple lang para hindi malata. Siya nga pala, Tol Sandro. Pahingi rin kami ni Tol Fritz ng sticky tracker. Tulong-tulong tayo at pasimple lang sa kanila. At nakaligo na nga at nakapagbihis ang magbabarkada. Maingat silang nakipaghalubilo sa mga nagagandahang mga dalaga sa paligid sa lamay. Tulad ng plano nila, matagumpay nilang nadikitan ng sticky trackers ang ilan sa kanila. May 6 ding nadikitan nila, maliban pa kay Norina na si Leo mismo. Ngunit na mag-aaga na sila, biglang nakaramdam si Miguel na nag-vibrate na naman ang kanyang medalyon. Sinyalis iyon na may mali. Naramdaman din ito ni na Fritz at Sandro sa kanilang cellphone. Teka mga tol, huwag niyong gagalawin ng pagkain. May kung ano sa pagkain. Meron naman tayong dalang extra snacks sa bag natin. Yun na lang yung lantakan natin mamaya. Oo nga, Tol. Pero teka, tingnan ninyo ang geolocators ninyo, Tol Fritz, Tol Miguel. May kakaiba ba kayong nakita? May nagpa-flash na malaking dot sa gold malapit sa atin. Tansya ko, location ito mismo ng Ataol. Oo nga, Tol Sandro. Ginagabayan talaga tayo ng medalyon. Ano kayong meron sa Ataol? Tara, Tol Miguel. Tingnan natin kung ano ang mayroon. Hindi pa nga pala natin nakikita ang itsura ng namatay na kapatid ni Leo. Lumapit nga ang magbabarkada sa Ataol. Pero habang papalapit sila biglang hinatak ng isang dalaga ang nahuling si Sandro na hindi napansin ni na Miguel at Fritz. Persang hinawakan ng dalaga ang mukha ni Sandro at tiningnan ito sa mata. Papalagsanan si Sandro nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa. Ngunit bigla siyang hinalikan ng dalaga at naramdaman na lamang niyang parang inihigop na ang kanyang lakas. Kasunod nito, wala na siyang nagawa. Nang pagtulong-tulungan siyang ilayo ng 2 dalaga mula sa walang kamalay-malay niyang mga barkada. Samantala, gulat na gulat naman si Miguel at Fritz nang tuluyan nilang makita ang itsura ng patay sa loob ng Ataol. Tol Miguel, paano nangyari to? Akala ko ba si Toleo ay si Norina? Bakit si Toleo ang nasa kabao? Anong nangyayari? Ginamit pala ni Norina si Toleo. Noon pa man pala, binabalaan ako nito ng medalyon. Hindi ko kasi noon napansin ang bagyang pag-ilaw-ilaw nito. Malamang, ginamit ni Norina ang kanyang alindog at hinipnotize si Leo. At mula noon, ginamit na ni Norina ang kanyang katauhan para sa plano niyang dalhin tayo sa liblib na lugar na yun. Para dalhin tayo sa liblib nilang baryo. Habang nakikinig sa sinasabi ni Miguel, pasimpleng nagpalingalinga si Fritz. Doon niya napansin wala na sa tabi nila si Sandro. Teka, Tol Miguel. Nasaan si Tol Sandro? Bakit pati ang mga dalaga sa paligid nawawala? Tayo na lang palang natira rito. Ano nang nangyayari? Check natin ang geolocator natin.
Nandito naman sa malapit sa atin ang green dot ni Tol Sandro at ang mga dalaga. Mukhang iisang direksyon na pinupunta ng violet dot nila. Parang may hindi magandang mangyayari. Panigurado, nasa panganib si Tol Sandro. Tol Miguel, walang gold na highlight ang green dot ni Tol Sandro. Tsaka may isang green dot na kasama ng violet na papunta kung saan. Palagay ko, kay Tol Sandro yun. May ibinulong siya sa akin kanina na double dots daw ang kanya. Naglagay din daw siya ng sticky stickers sa katawan niya para kung sakali. Ganun ba? Kailangan natin mahanap ang cellphone niya. May palagay akong nalaglag niya ito. Hindi pwedeng malaman ng mga aswang na may trackers tayo. Oo nga pala. Yun nga palang steady green dot niya sa geolocator. Hanapin natin. Ayun, nasa ilalim ng lamesa ang cellphone niya. Paano na pala si Tol Sandro? Malamang, na-hypnotize mo yun kaya kasama siya ngayon ng mga dalagang aswang. Kailangan natin siyang sundan. Kailangan natin siyang iligtas, Tol. Pero teka Tol, kailangan muna natin mag-isip na maayos. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang susugod. Wala pala tayong kahit anong armas na panlaban sa mga aswang. May dala lang pala ako ditong jungle set. Ikaw Tol, ano bang dala mo? Nakalimutan kong dali ng jungle bolo ko. Kakabili ko lang yung kahapon sa mall eh. Kung bakit naman yun pang nakalimutan ko. Paano yan? Wala akong pamprotekta sa sarili ko. Tumingin-tingin tayo sa paligid na pwede natin gawing sandata. Punta tayo sa kusina. Malamang may mga kutsilyo ron at ibang pwede nating magamit. Maingat silang pumunta sa kusina. Wala na ring tao roon ayon sa geolocators nila. Ngunit naalarma sila sa nakita sa kusina. Isang lalaking hubot-ubad at duguan ang nakalatag sa mahabang lamesa. Nakagapos ang paa at kamay nito. Sa tabi ng lamesa, may isang malaking drum na puno ng pula at malagkit na likido. Sa ibabaw nito, may palutang-lutang na parang malalaking bituka na may kasamang ilang pugot na ulo. Puro ulo ito ng mga lalaki. Nang walang ano-ano'y, biglang umungol ang hubutubad na lalaking nakalatag sa lamesa. Buhay pa pala ito. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Hindi kayo dapat nandito. Matutulan kayo sa sinapit ng mga kababarkada ko. Buong pait na napahigbi ng maalala ang madugong sinapit ng kanyang mga kabarkada. Tumakas na kayo rito. Huwag niyong hayaang abutan kayo ng gabi. Sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo makalalabas dito ng buhay. Pagsapit ng dilim. Kinuha ni na Miguel at Fritz ang iba't ibang uri ng kutsilyong nakalapag sa gilid ng mahabang lamesa. Pinagtulungan nilang kalagan ang nakataling lalaki. Isasama ka namin sa pagtakas. Kahit paano may alam ka kung paano kumilos sa mga aswang dito. Makatutulong yun sa pagtakas natin. At isa pa, may trackers kami. At may suot din akong medalyon na may agimat. Alam ko ang kahinaan ng mga aswang sa baryo nila. Mga binabinatang tulad ninyo, hindi pa nila natitikman. Nang aakit sila ng mga binata sa pamagitan ng kanilang alindog para makipagtalik. Ngunit pagkatapos, brutal nilang kakainin ng buhay. Ano? Parang ang labo naman ata. Alin doon ang kahinaan nila? Mga binatang virgin pa? Paano yan? Hindi na kami mga virgin ni Tol Miguel. Ang ibig ko palang sabihin ay ganito. Kung ang mga dalagang aswang ay nanghihipnotismo gamit ang alindog nilang malaprobinsyana, kayo rin ay pwede nyo silang ihipnotismo
gamit naman ang inyong mga manoy, sila ay kailangang unang lumapit sa inyo. Hindi kayo. Kung kayo ang unang mahihipnotismo, lalapit sila. Katapusan nyo na. Seryoso ba yung sinasabi mo? Ano yun? Ibubuyang-yang namin ang ano namin sa harap nila para mahipnotis mo sila? Uunahan namin silang ihipnotis mo? Paano kami nakakasiguro sa sinasabi mo? Huwag mong tawanan, Tol Fritz, ang sinasabi niya. Survivor siya rito. Nasaksiyan niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila ng mga kabarkada niya. Siya mismo, naranasan niya ang ganun. Eh kasi Tol Miguel, paanong buhay pa siya kung kinakain pala ng buhay ng mga dalagang aswang ang isang binatang natikman na nila? Malamang, na-rape na siya ng mga aswang. Nandiri kasi sa akin at dalagang aswang. Naipnotismo sila nang makita nila ang ari ko. Hindi ako naipnotismo ng alindog nila dahil ako rin ay nasusukang tingnan sila. Kasi ang totoo niyan hindi kasi ako ang straight na lalaki. Yun ang dahilan kung bakit ayaw nila akong lapain. Sa napag-alaman ni Fritz at Miguel, pareho silang medyo natawa. Pero saglit lang na natawa si Miguel dahil may naisip agad siyang base sa mga impormasyon na nakuha sa lalaking isa palang binabae. Aha, alam ko na kung paano natin isa-isang pababagsakin ang mga dalagang asawang na yan. Ganito, Tol Fritz, makinig kang mabuti. Kapag nandyan na sila sa malapit, uunahan natin silang ihipnotismo. Huhubarin natin ang pang-ibaba nating suot. At hahayaan na lang nating nakalantad ang ano natin para agad nilang makita. Tapos, hahayaan natin silang lumapit. Kunyari, tatangkain natin silang asawahin. Pero bigla natin silang aatakihin gamit ang kutsiyong itinatago natin. Perfect! Pero diretso sa puso ang undayan ninyo para dedo agad sila. Kasi kung ibang parte lang, maghihilom din agad at lalo silang lalakas. Maya-maya, habang nag-uusap-usap sila sa may kusina, biglang naramdaman ni Miguel na nag-vibrate ang suot niyang medalyon. Kasunod dito, automatiko siyang napatingin sa geolocator ng kanyang cellphone. Maging si Fritz ay napasunod din at napagaya sa inakto ni Miguel. Nakita nila sa geolocator ang kilos ng mga violet dot ng mga dalagang aswang. Nanang ko po! Papunta rito ang mga aswang! Ano nang gagawin natin, Tol Miguel? Kinabahan ako bigla. Kailangan na nating magtago. Ilagay mo sa bag ang cellphone at hawak mong kutsilyo. Tapos huhubarin ko ang pantalon ko at brief ko. Tandaan mo, tayo ang dapat na maunang makahipnotismo sa kanila. Iwasan mong tingnan ang mukha nila at huwag kang makikipagtitigan sa kanila para hindi ka mahipnotismo. Eh, paano pala tong isang kasama natin? Huwag niyo na akong alalahanin. Dito lang ako sa may likuran niyo. Bali parang dagdagmatan niyo lang ako at magsasabi sa inyo ng dapat gawin. Magbababala sa inyo kung may makita akong hindi niyo nakikita. Ako na rin pala ang magsusuot ng hinabad yung pantalon. Total, ilag naman sa akin ang mga dalagang aswang. Tuluyan nang napaharap sina Miguel at Fritz at ang kasama nilang lalaki sa mga dalagang aswang. Sina Miguel at Fritz ay nagmukhang mga siraulong manyaka habang naglalakad. Inaalog-alog ang mga nakalantad nilang pinakaiingat-ingatan. Ang lalaki naman sa kanilang likuran ay halatang kabadong-kabado. Tulad nga ng sinabi nito, totoo ngang isa-isang nahihipnotismo ang mga dalagang aswang nang makita ang mga ari ni na Miguel at Fritz. Dahan-dahan at pa isa-isang lumapit ang mga ito sa kanila.
Ngunit walang ano-ano biglang nagbago ng kilo si Fritz. Agad napansin ng kasama nilang lalaki. Bigla ay sasalubungin naman ni Fritz ang dalagang papalapit sa kanya na nakahubot-hubad na. Mabilis siyang hinatak pabalik ng lalaki. Tinakpan ang mga mata. Nang makalapit na ang nahipnotismong dalagang aswang, walang sabi-sabi, inagaw ng lalaki ang nakatagong hawak na kutsilyo ni Fritz. Sinaksak sa dibdib ang aswang. Umayos ka, boy! Hindi ka dapat tablan ng libog ng dalagang ito. Tandaan mo, aswang sila, aswang! Hayaan mo munang takpan ko ang mata mo habang isa-isa silang lumalapit. Kundi, katpusan mo na! Hindi ganun karami ang mga dalagang aswang na nahipnotismo at nagsilapit sa tatlo. Ang ilan ay biglang nahimasmasan at galit na galit sa natuklasan. Tumakas sila at nagsipagtago para hindi mapaslang. Hindi pa sila ganun kaagresibo. Hindi pa sila nakapagbabagong anyo dahil hindi pa gabi. Kaunti na lang sila. Sigurado ako. Kailangan natin silang sugurin. Mauubos sila. Makakatakas tayo. Tuloy, hanapin natin si Sandro. Nagkakamali ka, boy. Kung iniisip mo nagkakaunti lang sila, hindi sila marami. Magsisilabasan silang lahat kapag nag-umpisa ng lumatag ang dilim. Pero kailangan pa rin nating tugisin yung ilang mga nagsipagtago. Teka, tingnan natin kung nasaan sila sa Julicator. Heto, mukhang binalikan nila yung green dot ni Tol Sandro. Pero mukhang hindi na rin gumagalaw ang dot ni Tol Sandro, Tol Miguel. Oo nga. Tsaka teka, bakit biglang parang isa-isang nawawala ang violet dot nila? Pati ang red dot ni Leo o ni Norina. Paano to? Hindi na natin sila matatrack. Norina? Sinong Norina? Bakit kilala ninyo ang isa sa kanila? Mali ang iniisip mo. Wala kaming connection kay Norina. Pero ginamit ni Norina ang anyo ng kabarkada namin si Leo. Kaya napadpad kami sa baryong ito. Naisan kami ng aswang na Norinang yun. At narinig din namin, may inang Indrina pa si Norina. Ibig sabihin, hindi lahat ng aswang dito ay mga dalaga. Ganun pa? Pero teka, paano nga pala? Kailangan na natin magmadaling kumilos. Mas mahirap na kalabanin ang mga aswang kapag kumagat ang dilim. Magpapalitan niyo sila. At hindi natatalab ang mga hipnotismo ng magiging mas mabagis rin sila. Tol Miguel, ano na? Paano na ang gagawin nating pag-atake sa mga aswang? Hindi na uubra ang trackers natin. Nalaman na yata nilang tungkol dito at malamang pinagtatatanggal na nila ang nakadikit sa kanila. Yung medalyon mo pala, yan na lang ang pag-asa natin. Oo, Tol Fritz. Kaya huwag kayong lalay sa akin para masaklaw pa tayo ng proteksyon ng medalyong to. Kapag lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo mapoprotektahan laban sa pagsalakay ng mga aswang. Lalo na sa gabi. Teka pala, mga boy. May mga dala ba kayong flashlight? Dehado tayo sa gabi kapag sobrang dilim sa gabi sa baryong to. Meron. May dala kami ni Tol Miguel. Kaya huwag ka rin lalayo sa amin Kaya ng battery ng flashlight nyo ang magdamagan? Kung sakali man ay ganito gawin natin. Isa-isa lang muna natin gagamitin. Pagsapit ng dilim. Tsaka ni isa kapag nalobat yung isa para makasigurado tayong may pang-ilaw tayo sa buong magdamag. Tama ka. Nagamit rin kasi namin ang flashlight noong nakaraang gabi. Kaya obligado tayong tipirin ang battery ng flashlight. Tsaka, teka nga pala, wala ka bang napansin sa mga dalagang aswang na kakaiba sa lahat? Kumbaga, wala ka bang napansing leader nila? Meron! Mature ang isa sa kanila. Pero siyang pinakamaganda at pinakamaalindog. Baka siya yung sinasabi niyong Indrina kanina.
brown ang kulay ng kutis niya at purong kulay puti hanggang bewang ang kanyang buhok. Naku, isang gabunan pa lang leader nila. Mahihirapan tayo sa kanya. Baka hindi kayanin ng medalyong ko. Hindi ko lubusang kabisado ang kapangyarihang taglay ng medalyong ito. Tol Miguel, wag naman ganyan. Lalo akong kinakabahan eh. Dapat tiwala lang tayo sa suot mong medalyon. Hindi naman mapapasayo yan nang walang mabigat na dahilan. Magtiwala tayo sa gat ng tito mo kung bakit isa ka sa pinili niyang bigyan ng medalyang yan. Matapos ang konting pag-uusap ng tatlo tungkol sa mga dapat nilang gawin para matalo ang mga aswang ay kumilos na rin sila. Ang unang plano nila, hanapin si Sandro sa pag-asang buhay pa ito. Kasabay nito, isa-isa rin nilang sasalakayin ang mga aswang sa paligid sa tulong ng hudyat ng medalyon hanggang sa abutan na sila ng takip silim. Dito sila nagsimulang lalong kabahan, lalo na nang may kakaibang ugong silang narinig na paparating. Tol Miguel, naririnig niyo ba ang naririnig ko? Kakatakot! Anong ugong yun? Parang papalapit sa atin. Parang pinalilibutan tayo. Ay, Diyos ko! Ayun na nga sila. Sabi ko na nga ba sa inyo marami talaga sila at lahat sila ay puro babae aswang. Mga mababanggis na aswang, kumanta kayo. Patayin muna rin yung flashlight at makiramdam muna tayo. Tingnan ninyo, kakaiba ang ilaw ng suot kong medalyon. Saka nararamdaman ko, parang may kakaibang pwersang ikinakalat ito sa katawan ko. Bukang inihanda ako ng medalyon sa laban sa mga aswang. Ikaw lang, Tol Miguel? Paano naman kami ng kasama natin? Ikaw may protection. Kami wala. Teka, baka kailangan din naming humawak sa'yo at baka sakaling pumasok din sa amin ang kakaibang pwersang bumabalot sa'yo. Ganun na nga ang nangyari. Nang hawakan ni Fritz ang katawan ni Miguel, ay pumasok din sa kanya ang kakaibang pwersa. Dahil dito sumunod din na humawak ang kasama nilang binabae. Ang nakapagtataka lang, parang ayaw tumulab dito ang kakaibang pwersang nanggagaling sa medalyon. Baka kaya ayaw pumasok sa kanya dahil ilag naman sa kanya ang mga aswang, di ba? Kaya hindi na niya kailangan ng dagdag na puwersa. Siguro nga, Tol Fritz. May dahilan ng medalyon kung bakit hindi siya binabahaginan nito. Hindi naman siguro sa may diskriminasyon ng medalyon. Alam naman siguro ng medalyon kung ano ang nararapat sa sitwasyon natin. Bandang huli, malalaman din natin kung bakit. Naku, wala rin mga boy. Huwag niyo nang isipin ang mga yun. Nararamdaman ko naman ang kakaibang pwersa ng medalyon. Tsaka, sa sitwasyon kong medyo nanghihina na ako, baka kung ako pa maging dahilan para hindi makapasok sa akin ang pwersa. Walang ano-ano'y may biglang humagibi sa bandang ulunan ng tatlo. Kasabay nito, parang may mga bagay na bumagsak malapit sa pwesto ni Fritz. Gumulong ito hanggang tumama sa isang paa ni Fritz. Nyemas, ano tong tumama sa paa ko? Iilawin ko ba mga tol? O kakapain ko na lang? Saglit, kakapain ko lang. Anak ng... May buhok! May ilong! May tainga! Pucha! Ulo yata itong mga tol! Pagod na ulo ng tao! Sa takot ay hindi sinasadyang tuluyan ng inilaw ni Fritz ang nakapangbagay at ganoon na lamang ang pamimilog at panglalaki ng kanilang mga mata. Lalo na nang makilala ni Fritz at Miguel na ang ulo na yun ay si Sandro. Ang ginawa ring yun ni Fritz ay naging daan para matuntun ng mga aswang ang kinaroroonan nila. Dahil dito, sumagingsing sa galit na nagkakagulo ang mga aswang, sabay-sabay na nagpadaluhong sa kanila. Saan tayo magtatago, Tol Miguel? Ayoko bang mamatay?
Ayoko maranasan ang brutal na naranasan ni Tol Sandro. Marami pa akong pangarap sa buhay. Takbo mga boy! Dali! Ako na bala dito. Susubukan kong lituin sila. Akin ang isang flashlight. At sa inyo, huwag niyong sisindihan. Basta tumakbo lang kayo na mabilis. Aabot sa makakaya ninyo. Dali! Tara na tol, Fritz. Kumapit ka sa akin, maigi. Para hindi tayo maghiwalay. Poprotektahan tayo ng medalyon ko. Kailangan makatakas tayo rito. Yun man lang ay maging masaya ang kaluluwa ni Tol Sandro at Tol Leo. Kapag nakatakas tayong buhay. Kawawa naman ang mga utol natin. Hindi nila deserve ang mga sinapit nila. Sinusumpa ko ang mga aswang na yon. Malipol sana silang lahat. Ang ginawa na nagpaiwang lalaki habang tumatakas sina Miguel at Fritz ay tumakbo ito sa ibang direksyon habang pinaikot-ikot sa ere ang hawak ng nakasinding flashlight. Sinundan siya ng nagliparang galit na mga aswang habang takot na takot, sunod-sunod na nagsisisigaw. Samantala, sina Miguel at Fritz naman biglang napahinto nang marinig nilang may mga sagingsing at kaluskos sa bandang unahan nila. Para silang natulos sa kanilang kinatatayuan habang nakikiramdam. Parehong kumakabog din ang kaba ng kanilang mga dibdib. Dinig na dinig ang lakas ng kanilang paghinga. Katapusan na yata natin to, Tol Miguel. Anong laban natin sa dami nila? Tsaka, teka pala. Nasaan ang medalyon mo? Bakit yata hindi man lang umiilaw? Basta, huwag ka lang gagalaw tol, Fritz, sa kinatatayuan mo. May kutob akong sadyang namatay ang ilaw ng medalyon. Pero ramdam ko, may lihim itong plano. Iilawan ko sila ng flashlight. At kapag sinimulan nilang daluhungin tayo, papatayin ko bigla. Agad kang dumapa sa damuhan. Di dadapa na ako ngayon din, Tol. Baka kasi sa pagkataranta ko, makalimutan akong dumapa. Mahirap na. Pero ang nangyaring pagkailaw pala ni Miguel sa kanyang flashlight sa mga aswang ay sumibad na agad ang mga ito sa pag-atake. Si Fritz naman, dahil sa matinding pagkagulat sa nakitang nakatatakot na itsura ng mga aswang, biglang muling napatayo at binalak na kumaripas ng takbo. Dahil dito'y hindi na rin sumunod si Miguel sa orihinal nilang balak. Sa halip, sinabayan niya na si Fritz na nagpaikot-ikot na inuunday sa ere ang hawak nilang mga kutsilyo. Ramdam nila ang masaganang pagtatalsikan ng maiinit na likido sa kani-kanilang mga mukha at katawan. Ramdam din nila ang kakaibang lakas at liksi na bandang unay ipinasok sa katawan nila ang medalyon ni Miguel. Ngunit dahil talagang napakarami ng mga aswang, umabot na rin sa punto na nanghina sila. Nagtamo rin sila ng mga kalmot at pagkapilas ng kanilang mga balat sa nagtutulisan at nagtatalimang mga kuko ng mga aswang. Mabuti na lang nagawa rin nilang maubos ang mga ito bago sila tuluyang lumapasay sa pagod. Salamat at natalo't na ubos natin sila, Tol Miguel. Salamat sa medalyon mo, Tol. Dahil sa kakaibang lakas na ipinahiram sa akin. Grabe. Sobrang nakakapagod, Tol. Baka pwedeng humilata muna tayo at magpahinga saglit. Ang hapdit, ang sakit-sakit na rin ang mga sugat ko sa katawan eh. Huwag muna tol. Mukhang hindi pa tapos ang laban natin sa mga aswang. May nakikita pa akong isang paparati. Hindi ito normal na aswang. Malaki siya sa karaniwan at puro puti ang kanyang buhok. Kingina naman yan. Nasaan, Tol? Anak ng... Malamang, yan ang pinaka-leader nila. Diyos ko! Malayo pa lang! Sobrang nakakatakot na itsura! Tapos, umatukal pa! Tapos kung umatukal, sobrang nakakapanginig ng kalamnan! Atras na tayo, Tol! Wala na tayong lakas!
Basta maging alerto ka lang, tol. Ito ng pinakahuli at pinakamalakas nating makakalaban. Paniguradong mahirap itong talunin. Hindi ko alam kung makakaya ito ng medalyon ko. Pero magtiwala tayong hindi nito tayo bibiguin. Ikaw ang bahala, tol. Basta sa likod mo lang ako. Wala na akong lakas. Teka. Ang medalyon mo, tol. Umiilaw na ulit. At kakaibang ilaw niya ngayon. Nang muli nilang lingunin ang kinaroroonan ng leader ng aswang, bigla itong nawala at nang muling lumitaw, mismong nasa harapan na nila. Mabilis nitong sinunggaban si Fritz at malakas na ibinilibag sa malayo. Nang gigil naman itong hinarap si Miguel. Ikaw pala ang may suot ngayon ng medalyon ni Loreto. Marahil ay anak o pamangking kanya. Pues, tingnan natin kung matatalo mo ang isang makapangyarihang gabunang tulad ko! Ngunit sa oras na hawakan ng gabunan si Miguel, bigla na lang itong napaso at umusok ang buong katawan. Dahil dito'y agad itong bumitiyo at nangisay na parang kinukuryenteng lumakad palayo hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Katagalan, unti-unti itong naupos at naging abo. Ganun na ganun ito natalo ni Miguel. Samantala, matapos ang laban, napansin ni Miguel na may puting usok na lumabas mula sa suot niyang medalyon. Unti-unti itong nakaporma hanggang sa makilala niya kung sino, ang antingero niyang tito na si Loreto. Isa na lamang itong kaluluwa. Salamat, pamangking ko. Naging medium kita para tuluyang matalo ang gabunan na si Indrina at ang mga kampo niyang mga dalagang aswang na nambibiktima ng mga binatang tulad ninyo sa pamamagitan ng paghihipnotismo gamit ang kanilang maladalagang probinsya ng ganda at alindog. Ikinalulungkot ko. Napatay niya ako noong nasa Mindanao pa lang sila. Pero gumawa ang medalyong ibinigay ko sa iyo ng paraan para ako'y makapaghiganti. Ipinasok ko lahat sa medalyong suot mo ang lahat ng aking kapangyarihan. Dahilan kung bakit walang nagawa si Indrina. Napaso na lamang ng hawakan kanya dahil sa lakas ng kapangyarihang inilabas ng medalyon na talagang si Indrina ang pinaka-target. Salamat po dito sa medalyong bigay nyo. Hindi ko po akalaing totoo pala talaga ang kapangyarihan nito. Ngayon, naniniwala na ako, tito. Tunay nga na isa kang antingero. Mula ngayon, sa'yo na ang aking kapangyarihan bilang isang antingero. Ikaw ang kapalit ko. Marami pang leader ng mga gabunang nagkalat na may iba't ibang mudo sa pag-atake at pambibiktima ng inosenteng tao. Ikaw ay magiging tagapagtanggol nila. Siya, hanapin mo ang mga kasama mo. Lisanin na ninyo ang isinumpang lugar nito. Sa isa'y mag-iingat kayo sapagkat may lihim na ipinasok sa kanya si Indrina. Na maglaho na sa hangin ang kaluluwang usok ni Loreto. Hinanap na nga ni Miguel at Fritz ang kasama nilang lalaki. Madali naman niyang nakita si Fritz dahil lumalatag na rin ang bukang liwayway. Samantala, ang kasama nilang lalaki, hindi niya na nahanap. Ni katiting na trace ito, wala na siyang nakita. Ano nangyari, tol? Ligtas na ba tayo? Natalo mo ang leader ng mga aswang? Oo, tol. Dali ko natalo. Nagpakita sa akin ng kaluluwa ng tito kong nagbigay sa akin ng medalyon. Ako na ang susunod na antingero. Nauubos sa lahi ng mga aswang at mga leader nilang gabunan. Mula ngayon, isa ka sa mga alagad ko.
Nilisan na nga ni Miguel at Fritz ang baryo di malayasan. Sakay sila ng honor type jeep ni Fritz, pero si Miguel ang nagbaneho dahil nangihina na si Fritz. Nang makarating sila sa Maynila, habang nasa daan, may napansing isang lalaki sa gilid ng daan si Miguel na kumakaway sa kanila. Laking gulat niya nang mamukha niya ito. Yun ang lalaking iniligtas nila Fritz. Nang hihipnotismo ang ngiti nito, nakamuntik ng ikadisgrasya nila. Kung hindi lang agad malakas na nag-vibrate ang suot na medalyon ni Miguel. Ngayon, naiintindihan na ni Miguel ang huling sinabi ng kanyang Tito Loreto. Mukhang hindi na alindog ng dalagang probinsyana ang modus ngayon ng makakalaban niyang mga aswang. Sa halip, alindog naman ng isang binabae.